Muli, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa mga kapatiran natin sa virtual, sa Luzon, sa Tacloban, at sa Kasabutuan. At sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin at nakikinig sa atin sa YouTube, sa Ladder to Heaven TV. No, napaka linaw na sinasabi ng Panginoon sa binasa ni Sister Emily na wag na nating problemahin yung bukas. Kasi yung bukas ay may kanyang sariling problema. Na ibig sabihin ng Panginoon na siya yung naghahanda ng ating kailanganin sa susunod na araw. That is how the faith and trust operates. Yan natin mapatunayan kung gaano ba kahalaga yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi kung paghandaan natin ang bukas, hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas. Yung iba nga hindi na naaabutan ng kinabukasan. Ibig sabihin, yung bukas po na kahit ano pong gawin natin paghahanda, wala pong nakakaalam kung anong mangyayari. Subalit pagka yung buhay mo ay nasa Panginoon, yung buhay mo ay naalay mo sa Kanya, yung bukas po natin ay sigurado. Pero kung wala ka pong Panginoon sa buhay, may question po. Maaring bukas buhay ka pa, at maaari din naman bukas wala ka ng buhay. Sapagkat di natin hawak yung bukas. Kaya sinasabi ng Panginoon na wag na nating problemahin, tayo pong mga may Panginoon sa buhay, tayo pong naglilingkod sa Panginoon, tayo pong nanampalataya sa Kanya. Ang bukas po ay nagiging challenge sa atin kung ano ang ating future. Sinasabi po ng Panginoon, I have a plan set for you. Yung sinasabi niya, mayroon po siyang plano na para sa atin. Plano po na tayo'y magiging masagana, mabuti. Subalit yung kanyang plano po ay kailangan pong may karugtong na paglilingkod na tapat. Kaya sinasabi yung nauunang talata sa Matthew 6:33 that we must seek Him first. Unahin natin ang ating Panginoon at tayo po'y mamuhay ayon sa kanyang kabanalan, ayon sa kanyang kagustuhan, at ang lahat ng bagay na kailangan natin upang tayo'y makasurvive. Kung makikita natin on how the world experience crisis, yung mga bansa po, bansa ng Europa, bansa ng Asia, bansa ng Southeast Asia, at saka ng Amerika, lahat po ng ekonomiya ng mga bansa ay pababa. Sapagkat sinasabi po ng Biblia yan, na darating ang panahon na magkakaroon po ng kapighatian at laganap na kasamaan, at yung mga sakuna, calamities, darating po yon. Pestilences, darating po yon. Yung mga gera, pag-aaway-away ng mga kaharian, mga kabansa, nandoon po nakasulat yan, pinaalam ng Panginoon sa atin, doon sa kanyang salita, na yung mga pangyayaring ganyan ay darating talaga sa buhay ng tao doon sa last days. And this is the last days. Kaya tayo, kahit na tayo po ay magkakaroon pa ng mga magagandang plano na sa atin, palagay ay ito'y maganda, subalit di po natin masasabing ano ang mangyayari sa buhay natin in the long run, sapagkat hindi po tayo ang may hawak ng ating buhay. Yan po ang tinutukoy ng Panginoon sa atin, na wag na nating problemahin pa yung bukas, sapagkat pag ikaw ay nasa Panginoon, pag ikaw ay naglilingkod ng tapat at inuuna mo siya, habang natutulog ka, ay ang Panginoon ay naghahanda. Kaya sinasabi niya, wag mo nang problemahin. When we trust the Lord, sabi na Sister Emily, katulad ng magulang
Yung magulang po yung naghahanda ng pangangailangan ng mga anak. Ang ating pong Panginoon din naman ay naghahanda at yan ang nakasulat sa awit 127 kung babasahin natin. Na habang tayo'y natutulog, yung mga nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos habang sila'y natutulog po, yung kanilang pagpapala ay nakahanda na sa kanila. Yun ang nakasulat sa awit chapter 127 verse 1 and to 3. Kaya nga tinutukoy ng Panginoon na parang walang kabuluhan, kakawangan lang, it's all vanity and futility, yung mga gumagawa ng tahanan, gumagawa ng bahay na hindi naman ang Panginoon ang nagtatag, at saka yung nagbabantay ng syudad na hindi naman ang Panginoon ang nagbabantay, kahit na marami pa tayong tinatawag na Iron Dome, di ba? Kung sa Israel, kung matingnan natin, yung Iron Dome nila ay na nagpalpak kasi doon na sila nag-rely doon sa kanang teknolohiya. Tayo po nung sinaunang pong panahon, yung mga Israelita po ay nag-rely doon sa Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon po yung Israelita nagre-rely sa technology. At yung mga bansa din naman katulad ng Japan, di ba, kung makikita natin sinasabi ng Japan that they are a nations that prepared doon sa lindol. Yung mga building nila, hindi nga nagkukulaps ng lindol, pero nagkukulaps ng tsunami. Sapagkat ang Panginoon po, yun po ang may akda at siya pong makapagsasabi kung ano lang talaga ang mangyayari sa ating bukas. Kaya nga tayo po ay binigyan ng Panginoon ng isang kaliwanagan na dapat po yung ating pananampalataya ay magiging matatag. Yung ating panalangin at pagsunod sa Kanya ay magiging tapat sapagkat siya lang po talaga ang nakakaalam doon sa ating bukas. Amen. Amen. Paano ba natin yan mapagtagumpayan yung bukas kung ang Panginoon ay hindi natin kasama? Maaaring mayroon tayong yaman at ang sinasabi ng Panginoon, aanhin mo ang yaman. You cannot pay your salvations after tayo po'y mamatay, tayo po'y mawalan ng buhay, yung atin pong kayamanan at lahat ng ating mga ari-arian ay hindi po natin madadala. Just imagine yung lahat ng property mo, pag namatay tayo, dadalhin natin sa sementeryo, kung madami kang properties, parang yung puntod mo, sinlaki din ng bahay upang lahat ng mga properties mo ay doon mo ilagay. Hindi lahat-lahat, kung matitingnan natin, mayaman at mahirap, yung nitso po ay uniforme lang talaga. Diba? The same size, mayaman at saka mahirap. Sapagkat wala pong yaman na po pwedeng dalahin sa buhay na walang hanggan, kung doon sa impyerno o doon sa kaharian ng Diyos. At wala din namang yaman. Merong mga taong yung yaman nila ay isinama paglibing at tapos pinababantayan para hindi na nakawin. Di wala din kabuluhan. Kaya sinasabi ng Panginoon na ang isang taong mayroong pananampalataya sa Kanya, yung kanyang buhay po ay may kasiguraduhan. Si Jesus Christ po ang ating assurance in the future. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kahinahunan pagdating sa mga problema, pagdating sa pagsubok. Kaya sinasabi ng Panginoon na huwag kayong mabalisa. Diba? Karugtong ng versikulong yan, huwag kayong mabalisa sa iyong pangangailangan, sa lahat ng mga bagay na nais natin. Sapagkat alam ng Panginoon po, anong kailangan natin. Alam niya na kailangan natin yung bigas, kailangan natin yung pera, kailangan natin yung tahanan upang tayo hindi mabasa, kailangan natin yung mga bagay na nandito sa lupa. Pero pinaalalahanan tayo na sapagkat tayo po din naman ay spirit being, kailangan din natin pagtuon ng pansin yung spiritual din na bagay upang sa ganun ay hindi tayo magsisisi pagdating ng panahon. Kasi pag namatay po tayo, yung tao po ay 100% spiritual being na. Habang tayo po'y nabubuhay, ang tawag din sa atin ay
50% spirit being and 50% spiritual being. All in all, yan po ang 100% human being. Spiritual, kaya sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Bakit? Sapagkat mayroong spiritual na kalagayan yung tao, at saka mayroon namang physical na kalagayan. Yung physical na kalagayan nangangailangan ng physical na pagpapala. At saka yung mga spiritual na kalagayan natin ay nangangailangan ng spiritual na pagpapala. At ang pagpapalang po yan ay ang salita ng Diyos. Sapagkat po yan ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. At ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng karunungan. At saka His presence bring us into His presence, into the closeness of a certain relationship. His presence nagiging ingredients ng ating closeness sa Panginoon, yung intimacy na sinasabi. Kasi pagka wala yung presensya ng Panginoon, ibig sabihin, malayo tayo sa Kanya. Hindi tayo nagkakaroon ng connection sa Kanya. But when His presence is there, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, ako'y manahan. Kaya nga kailangan natin ng pagsamba, papuri, ng ganitong mga gawain, upang tayo po'y continually nagkakaroon po ng connection sa Panginoon kahit sa anumang kaparaanan ng pagsamba. Tayo po ngayon ay nasa virtual, sa social media. Talaga naman kailangan din natin upang tayo magkakaroon ng spiritual strength. Pagka wala po tayong spiritual strength, nakikita natin yung problema. Kasi pag wala tayong spiritual strength, humihina yung ating pananampalataya at paniniwala. At lumalaki ang ating suliranin. Lumalaki ang ating pagtingin sa problema. Naintindihan? Kasi habang tayo'y palayo ng palayo sa Panginoon, tayo po'y palapit ng palapit sa mundo. Tayo'y palapit ng palapit sa mundo pagka tayo'y palayo ng palayo sa Panginoon. Dawala lang kasi yan na maaari nating pagpilian, yung mundo at saka yung Panginoon. Yung mundo po ang naghahari po dito kadiliman. Tawag po ng Panginoon kay Satanas ay the Prince of Darkness, Prince of this world. At saka kung ikaw po'y nasa gitna, kinasabi 50-50, malapit yung sa gitna ka. Yung pong sa gitna, malayo sa Panginoon, at saka malayo din naman sa Diablo, ay hindi po pwede. Sapagkat pagka tayo po ay nasa gitna, nasa 50-50, yun po ang pinaka-delikado pong kalagayan ng tao, yung 50-50. Kaya sinasabi ng Panginoon, mas mainam na lang na ikaw'y malamig, at saka ikaw'y mainit. Sapagkat ikaw ay lukewarm. Yung lukewarm kasi yung 50-50. Amen? Parang may Panginoon, parang wala, parang nananiwala, parang hindi. Yun. Lukewarm po yun. Sinasabi ng Panginoon, I will spit you out. Kanya kang isusuka, kanya kang iluluwa. So, anong dapat natin gawin? Anong dapat nating pagtuon ng pansin? Tayo po ay dapat magkakaroon ng malalim na pananalig at saka malalim na paniniwala. Paano tayo magkakaroon ng malalim na paniniwala sa Kanya? Dapat po magkakaroon tayo po ng malalim na kaalaman sa Kanya. Kasi it is impossible to trust a certain person without knowing Him very well. Hindi po natin po pwedeng pagkatiwalaan yung hindi natin kilala. Kaya nga malimit tayong nai-scam sapagkat naniniwala tayo sa hindi natin kilala. Amen. Kaya nga yung kilalanan muna natin ng tao bago tayo magtitiwala. Hindi tayo magkakaroon ng malalim na paniniwala at tiwala kung tayo po ay hindi nakakilala ng lubos. Kaya kilalanin natin ng lubos ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Bigyan po natin ng pansin at halaga yung pagbabasa. Pagbabasa at unawain nating mabuti yung binabasa natin. Kung kanino ba ito ipinahihiwatig at ipinararating sa Panginoon sa ating buhay. Dapat po ay magkakaroon tayo ng
sapat na panahon ng panalangin, sapat ng panahon ng pagsamba, sapat na panahon para sa Kanya, sapagkat yung katulad ng isang relationship na wala pong sapat na panahon, di ba, yung mga LDR, long distance relationship, saan sila ngayon kumukuha ng lakas? Doon po sa communications. Kaya masalamat na lang may social media, may teknolohiya na maaaring magkausap at magkakitaan through video call. Katulad din ng Panginoon yan yung ating relation sa Kanya. Tayo po'y LDR. Pero kahit na tayo'y LDR, sapagkat yung salita niya po ay nasa ating puso, ang Panginoon din naman ay naasa ating puso. Amen? Amen. Naintindihan? Okay. Amen. Ang Panginoon po'y naghahanda ng Kanyang mansyon para sa atin. Sinasabi ng John chapter 1, chapter 14, verse 1 and 2, do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sabi niya, meron marami pong mga mansyon doon sa kaharian ng Ama. Ako po'y pumaroon upang kayo'y paghanda, upang ako'y babalik. At kung ako'y babalik, kukunin ko kayo. At kayo'y magiging akin, isasama ko kayo. Saan tayo isasama? Doon sa kaharian niya. At tayo po'y kasama niya hanggang wakas. So, babalik po ang Panginoon sa atin upang kukunin tayo. At ang kukunin niya, yung mga taong nagkakaroon ng tunay na pag-ibig sa Kanya. Kaya nga, pagka hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, nanghihina yung relationship mo sa Panginoon. Kana bitang wala tayong communications, diba? Makalimot ka, kayo nakakalimot. Uy, mayroon pala akong asawa, diba? Kaya araw-araw tumatawag, diba? Si Dingdong tumatawag kay Rachel, araw-araw tumatawag si Jeffrey kay Roslyn, diba? Si Emily, araw-araw tumatawag si Dondon. Si Tata, araw-araw tumatawag si Michael. Hindi pala, joke lang pala yon. Meron po tayong mga ginagawa upang yung relationship po ay mapanatili. Katulad din sa ating Panginoon. Dapat meron din tayong gawin upang ang relationship natin sa Panginoon ay mananatili at ang Kanya pong mga nais sa atin ay atin pong makamtan. Naintindihan? Napakaikli na po ng ating panahon. Napakaikli ng buhay. Alam nyo ba kung ang bilis ng panahon? Yan, nakikita nyo ba kung gaano ito kabilis? Oh, nung nakaraang linggo, kalain mo, Miyerkules na ngayon. Next, Sunday na naman. Ang bilis ng ating pagtanda. Ibig sabihin, ang bilis ng panahon na malapit tayong matapos. Ya, sa nakdod pagkasulde, dali ra ta mamatay. Kaya dali ra man ta matiguang. So tayo po bilis na tumanda, iikli yung buhay natin. Ang sinasabi din ng Panginoon, for the sake of the elect, nang dahil sa Kanyang mga pinilit hinirang, pinapaikli ng Diyos ang panahon yon. Pinapaikli sapagkat pag hindi pinapaikli, ay walang maliligtas sapagkat ang lahat ay mawala ng gana. Kaya pinapaikli ng Panginoon upang ating lubos na maisip na talaga namang ang Panginoon talaga ay babalik. At ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay dahan-dahan nang nangyayari. Kaya anong dapat natin gawin? Hindi na tayong problemahin yung bukas. Ang problemahin natin kung paano tayo mananatili sa Panginoon. Yung problemahin natin kung paano tayo magkakaroon ng strong relationship with Him. Strong relationship with Him. Not magsabi, strong relationship.
Strong relation. Kaya dapat sabihin natin palagi sa Panginoon, Lord, take more of me and give me more of you. Sige, lahat tayo magsabi, Lord, take more of me. Lord, give more of me. Take more of me and give me more of you. Sige. Lord, Lord, take more of me and give me more of you. Panginoon, kunin mo po ang lahat sa akin at bigyan mo po ako ng marami ng nagmumula sa iyo. Yung hinihingi natin, yung kanyang karakteristik, kanyang yung kanyang kadakilaan, yung kanyang holiness and righteousness, ating pong hihingin. At yung ating pagkatao, yung ating old nature po, papakuha natin sa Panginoon lahat-lahat. That is yung tinatawag na exchange gift, no? Yung human nature natin, ibigay natin sa Panginoon, at ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabanalan ay mapasa atin upang tayo'y magiging banal, upang tayo'y magiging wasto sa kanyang paningin. At yung mga challenges sa buhay, hindi natin yan masyadong iniintindi. Di tayo na po problema sapagkat masasabi natin sa sarili natin, mas makapangyarihan ang aking Panginoon sa lahat ng problema dito sa mundo. Amen? Sige, pwede ba nating sabihin, my God can supply all my needs. my God, supply Sige, all maniwala kayo. My God can supply all my needs. my God can supply all my needs. The Spirit that is in me is greater than the spirit that is in the world. Yan po, kaya pagka po ang Panginoon ang Espiritu ng Panginoon nasa atin, di tayo nagkakaroon ng kabalisahan, di tayo nagkakaroon ng anxiety, worry, kung anong mangyayari sa future, sapagkat ang mga anak ng Diyos, ang kanilang future, ang future natin ay nasa kamay ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa aming natutunan sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nag-a-attend ng Joen Virtual Worship every Wednesday night, O God. I proclaim and I declare, Holy Spirit, that your mercy and grace, your blessing, be upon them, Lord. Kung meron man, nagkasakit, pagalingin mo, Panginoon, pagilingin mo, Panginoon Diyos, yung batang binabantayan ni Tintin, at yung lahat ng mga may pangangailangan, Panginoon Diyos, I declare your blessing be upon them, in the name of Jesus Christ. Kasama din, Panginoon, yung mga nanonood via sa YouTube. Kung meron man pong may sakit sa kanila, I declare the healing upon them. I rebuke the spirit of cancer. I rebuke the spirit of diabetes and all kinds of infirmities in the name of Jesus Christ. Get out upon their body. Those who believe you, Lord, in Jesus' name. Pagpalain niyo ang bawat isa. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. At kung kayo po diyan sa YouTube, kayo po'y pinagpapala ng aming programa, salamat po na yung pong i-like and share and subscribe upang po kayo po'y parating makakita at makapakinig ng mga salita ng Panginoon. Salamat po muli. Ito po si Pastor John Palermo. Pagpalain po kayo yung lahat dyan na nakikinig via YouTube. God bless and love you.